So, hello ano. So, magandang araw. So, ngayon may tanggap tayong may gawa pala tayong Welding inverter na Dydin yung brand. Bali model DDIW DDIW 200, so 200 amperes. So, ang problema nito, walang output ano. So, pakita natin yung problema. So, yan naka-on na yung extension natin. So, pa-power natin yung unit. So, yan. So, tingin tayo sa tester. So, ayan, no? Walang output. Saktong 202 amperes. Wala ring output. So, ang mga problema pala ni Dydin, pagka tayo gumawa, no? Kabisado na natin yung mga problema ni Dydin. So, kailangan kasi alam ko na kasi yung simptomas ng welding machine kung ano yung papalitan na pyesa, no? So nakita nyo naman pumitik yung relay, ano? Kahit na ulitin natin. So alamin nyo muna yung simptomas ng welding machine tsaka yung problema para malaman nyo kung anong parts ng papalitan nyo, ano. So sa akin, kabisado ko na yung problema lahat ni Dydin. So wala na tayong doon. So buksan lang natin yung welding, ano. Tapos papakita ko lang yung papalitan nating pyesa dito. So madalian lang to. So yung welding pala na to, kahapon pala to dumating. Ngayon ko lang gagawin. So bali, ito na yung loob ni Dydin, ano. So sa case pala na to, ang papalitan lang natin ito, no. So kailangan alamin niyo yung symptoms at saka problema ng welding bago kayo magpalit ng mga pyesa, no, para hindi aksayan ng pera. So sa atin, alam ko na yung problema at saka alam ko na yung simptomas, kaya ito lang yung papalitan natin. So anuhin ko muna yung camera, ano, para magawa natin to. So bali tanggalin lang natin yung yung IC na to, pero dahan-dahan lang kayo dito kasi may mga pyesa dito sa ilalim, eh. Baka pag nasundot nyo masira pa.
So bali ginalaw ko ulit ito, no? Tinanggal natin yung lahat ng puti rito, nung nakabalot na puti. Nung nakaraan, ito lang yung nilabas natin. Ito lang yung portion na tinanggalan natin ng puti, yung IC na to, ano. Kaso nga lang, nung kinabit ko, may problema pa, ayaw pa mag-on ng board, ano. So kaya dito nagpalit ako dito ng yan, ng pesa na to. Ito, kaya tinanggal natin lahat ng puti rito. So ngayon, susubukan na natin yun, ano, kung magiging okay na ba. So post ko lang video, tapos ano ko lang, itindig ko lang yung ano, welding machine, ano. So bali dito na, no. So naka-on na rin yung extension natin. So on ko lang yung welding machine. So ayan. So PET natin hanggang 198. So okay lang yan. Tapos magsuka tayo ng output kung meron na ba. So ayan, 55. So kahit na nagpalit na tayo, so hindi pa rin umabot to ng 60 volts, ano. Kaya yung iba nagsasabi na 60 volts dapat yan. So dito sa ano, welding na to, ang labas niya 55 volts lang yung out. So bali okay na yung welding natin. Patayin muna natin. Kaya lang hindi tayo makapag-welding sa labas kasi umulan dito. Antayin lang muna nating tumila yung ulan, saka natin i-testing mag-welding sa labas, ano. So balik tayo dito, ano, sa welding na tayo din. So sinarado ko na pala kasi nung huli nating ano to, magte-testing sana tayo, kaso nga lang ayaw tumigil ng ulan dito sa amin buong araw eh. So kaya sinarado ko na lang yung welding machine, tapos ngayon na lang natin ano, i-testing i-welding sa labas, ano. Kasi wala nang ano eh, medyo makulimlim pa rin yung ulap, kaso nga lang hindi naman masyadong umulan eh, kaya pwede nating i-testing. So ulit pandarin muna natin to. So ayan. So on natin. Ayan. Tapos sukatin din natin yung ano, output nito bago natin i-testing sa labas, ano. So on natin yung welding. So yan. So 13. So dati nung in-adjust natin to hanggang ano lang 198. So ngayon in-adjust natin ng konti para maabot lang ng 200 kasi 200 yung ano dito eh. Pinihit lang natin yung konti yung trimmer doon para maabot ng 200. Yan, tapos testing tayo kung ilan ng output. So yan, 56.4. So nung nakaraan 55. So ngayon medyo tumaas ng konti ng 1 volt. So pwede na natin i-testing sa labas, ano. Papatayin ko lang yung welding, tapos punta natin to sa, lagyan natin to sa labas para i-welding. So bali dito na tayo sa labas, ano. So mati-testing na natin to ngayon. So ano pala, no, kasi hindi naman lahat ng welding na dinadala dito sa atin may kasama yung welding cable. So ngayon ang available ko na kable yung ano lang, plug-in type, ano. So kaya gumawa lang tayo ng paraan para ano, inanyan lang natin. Bahala na kayo kung ano, pero kailangan higpitan nyo ng maigi para hindi magkaroon ng spark dito sa thread, kasi pagka nagkaroon ng spark masisira yung thread natin. So aware lang kayo doon. So ngayon nakasaksak na to. So yan, on na natin yung welding. So ayan. So ano lang tayo ng, subukan natin sa ano, sa
Yan, 50 muna. Kung makaka ano ba. So nakaka-welding naman ano. So lagay na natin dito sa ano. Yan mga 115. So testing natin yung welding. So balik tayo dito sa loob ano. So na testing na nating i-welding. So okay naman yung ano welding machine. Nag-set tayo ng mga 105 ata yun o 115. So dun sa nagbabalak na nagdi-DIY na gumagawa o sa ano gumagawa ng welding machine ano, huwag niyo masyadong problemahin yung ano, yung output voltage kung konti nga lang naman ang diferensya. Ang masyadong pinaka-importante doon yung amperahe ng welding machine, kung kaya ba niyang tumunaw ng welding rod. Kasi kung 60 volts yung sinasabi ng iba 60, tapos yung sa atin 55, so 5 volts lang yun. Yung minsan naman umabot dito sa die-in karaniwang nasa 46, mga ganyan ano. So konti lang naman masyadong drop ng voltahe nun, hindi naman masyadong concern yun. Ang pinaka-concern nyo yung ampere ng welding, kung kaya ba niyang tunawin yung welding rod. Kasi kahit na umabot ng 100 volts yan, pagka wala pa rin matinong amperahe yung welding, hindi rin niya matutunaw yung welding rod. So ganun lang yun ano. So at least okay na yung welding natin, pwede ko nang ibigay kay customer to. So kung nagustuhan niyo yung video, so please like and subscribe ano. Pero kung hindi naman, di okay lang din. Pero salamat na rin sa panonood. Hanggang sa muli ano. Maraming salamat.